natin ang bawat isa. Sabi mo, you are blessed. Amen? Tandaan po natin, pinagpala tayo ng Lord in any aspect ng ating buhay. Praise God at mabuti po ang Panginoon. Minsan pa, sabi mo nga sa katabi mo, hello, beloved. Remember that we are God's beloved. Without further ado, brethren in Christ, dako po tayo sa salita po ng Panginoon. This is the very important ng ating pong pagtitipon sa hapong ito. Amen? Isa pang palakpak sa Panginoon. Okay, mga kapatid, nasa lesson 5 na po tayo. Pinamagatan po natin ito na pinaburan tayo ng Diyos. Mga kapatid, sa isang payak na definasyon ng pabor, ang ibig sabihin ng pabor, mga kapatid, it seems there is no way, pero there is a way for you dahil sa Panginoon. That is favor. Sabi ko nga, napakasimple maintindihan ng pabor. 100 ang aplikante, isa lang ang tatanggapin, at ang isa na yun ay ikaw at ikaw ang natanggap. Lagi natin tandaan, ang pabor ng Panginoon ay laging available sa bawat isa sa atin, sino man tayo at saan man tayo. Again, pinaburan tayo ng Diyos. Basa po tayo. Ayon po sa 2 Corinthians 6:2, sapagkat sinabi niya, sa panahong ukol, kita'y pinakinggan. Sa araw ng pagliligtas, kita'y sinagluluhan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Sa NIV, for He says, God says, in the time of my favor, I heard you, and in the day of salvation, I helped you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Iyan po ang wika ni Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto. Nasabi po, ngayon daw ang araw ng pabor ng Panginoon. Sabi mo sa sarili mo, I like that. Agree ba kayo mga kapatid na everyday sa buhay po natin, nararanasan natin ang pabor ng ating Panginoon. Again, praise God, sa Diyos na ating pinaglilingkuran ay wala pong imposible. Pwede siyang gumawa ng fountain even in the desert. Lagi niyong tandaan. Because if the more we know the Lord, the more we will trust in Him. Praise God. Okay, mga kapatid, next slide. Hallelujah. Sa paanong paraan tayo pinapaboran ng Diyos? Tatlong bagay ang ating tatalakayin, tatlong paraan ng pabor ng Diyos sa atin. Una, mga kapatid, ito ang acceptable time ng pabor ng pakikinig ng Diyos sa atin. Basa tayo, sabi po ng Bible, for He says, at the acceptable time, I heard you. Mga kapatid, naniniwala ako, ikaw, ako, tayong lahat ay mayroon tayong mga panalangin sa Diyos. May kanya-kanya tayong kahilingan sa Diyos at mayroon tayong kanya-kanyang pangangailangan na kailangan matugunan ng Diyos. Amen? Are you still here? Yes. Praise God. So mga kapatid, sabi ni Pablo, at the acceptable time, tayo ay pinakinggan ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, God will listen to you. Sige, palapakan natin ang Panginoon. So anuman ang ating mga panalangin, ang iba ay nananalangin for provision, ang iba ay nananalangin for protection, ang iba ay nananalangin for any prayer, brethren in Christ. Praise God. Sabi ng Bible, now is the acceptable time that the Lord will listen to your prayers. Amen. O sabi mo sa katabi mo, makikinig ang Diyos. Makikinig ang Diyos. Maraming mga nananalangin sa atin na magkaroon ng stable na buhay, magkaroon tayo ng magandang income sa buhay, magkaroon tayo ng maayos na pamumuhay. Well, praise God, whatever prayer you have, sabi ng Bible, this day is the acceptable year of the Lord and He will listen
to you. Amen? Hallelujah. Sa dami-dami ng mga nananalangin, praise God, pero ikaw ang pinabura ng Lord, so isang pabor ng Diyos ang ikaw ang mapakinggan ng Panginoon. So, pumunta tayo dito, tulad ng binanggit ko kanina, may kanya-kanya tayong problema, may kanya-kanya tayong suliranin, may kanya-kanya tayong pinagdadaanan, may kanya tayong kailingan, praise God, hallelujah, sabi ng Bible, pinakinggan ka na. Sabi ko nga, ang luha, ang tanging lingwahe na naiintindihan ng Diyos, alam niya kung ano ang iyong iniiyakan, ano ang iyong itinatangis sa Diyos, but praise God, alam ng Diyos kung ano man ang ating iniiyakan. Amen? Tandaan po natin, pabor ng Panginoon na ikaw, ako, tayong lahat ay mapakinggan whatever sort of prayer we have. God is going to listen to us and God is going to answer our prayer because, again, today is an acceptable time that God will listen to you. Amen? Amen. Sabi ko nga sa mga broken family, ang kanilang dalangin ay mabuo ang pamilya. Sa mga wasak ang tahanan, gusto nila mabuo. Sa hindi nagkakasundo-sundo, gusto nila magkaisa. Kasi sabi ko nga sa inyo, sa ating panahon ngayon, alam niyo po kung bakit mga pariwara. Nagulat ako kanina, nanonood ako ng balita, 8 years old, nagbuntis na. Bakit, mga kapatid? Kasi yun ang takbo ng sanlibutan. Alam niyo po, usually ang mga tao, they're looking for love. Naghahanap sila ng pagmamahal na kailangan silang mahalin. Kaya lang minsan hindi nasusumpungan sa tahanan, hindi nasusumpungan sa pamilya, hahanapin nila sa kaibigan where they are in. Kaya kita po natin, maraming mga nagbabarkada, mas gusto nila mag-spend ng time sa kanilang mga barkada rather than to spend time with their family. Kasi sa pamilya nila, they don't experience love and acceptance, care and attention. Pero mga kapatid, nasumpungan nila sa kanilang kaibigan. Ang kanilang kaibigan naging advantageous, naging mapagsamantala. Praise God. Hallelujah. Kaya again, nowadays, ang pinakabata daw na nabubuntis ay 8 years old. Why? Kasi hindi nakalinga ng pamilya nila. Kaya mga kapatid, marami tayong prayers sa buhay. Ako din, marami din po ako mga panalangin sa buhay. Pero ang kagandahan, ang good news, sabi ng Bible, today is an acceptable time sa ating Panginoon and He will listen to our prayer. Amen? Sabi mo sa katabi mo, matutugunan na ang panalangin mo. Amen? Para kayong bumubulong-bulong na sabi mo, matutugunan na ang prayer mo. Matutugunan na ang prayer. Hallelujah. Pangalawa, mga kapatid, ito ang favorable time. Kanina, acceptable time. Ito ang favorable time ng pabor, ng pagpapalaya ng Diyos sa atin. Basa tayo, sabi po ng, again, sa NASB translation, for He says, at the favorable time, I listened to you. And on the day of salvation, I helped you. Behold, now is a favorable time. Behold, now is the day of salvation. Sa isang translation, ano yung salvation? Sige, next slide. Sabi ng Voice translation, for God says, through Isaiah, when the time was right, I listened to you, and that day you were delivered. I was your help. Look, now the time is the right. See, your day of deliverance is here. Paglaya. Sino gustong lumaya sa mga utang? Amen. Marami may utang. Ulitin ko, sino gustong lumaya sa mga utang? Praise God. Napakinggan ko ang isang coach sa business. Sabi niya, hindi po advisable na may utang ka dahil due mo na, mangungutang ka pa uli ng pangbayad mo doon sa due. So hindi ka talaga nakalaya kung dinadagdagan mo pa ang iyong problema. Ang sabi po ng coach na yon, sabi niya, pag marami kayong mga utang, sabi niya,
itry mo, wag kang mangutang. Sabi ko, ano kayang gagawin? Paano kayo babayad doon sa mga Jew? Itry mo raw, kausapin ang mga pinagkautangan mo na sa ganitong pamamaraan ako makakapagbayad. Para hindi ka na mangutang, praise God, pagkikiusapan mo lang ang iyong inutangan na sa ganitong paraan, huhulog-hulugan ko po kayo sa ganitong amount lang na kaya ko. Para po hindi daw ang iba akala na solve ang problem, pero humiram uli at ipinambayad uli sa inutangan. Are you following, church? Amen. Pero kaya ba ng Diyos palayain tayo? Malalakas umamin yung may mga utang. Ako dyan, hindi na uhuli. Sabi nga, wala daw businessman na walang utang. Praise God. Pero ako naniniwala ako na darating ang panahon, debt-free ako. Wala akong utang. Amen? Praise God. Kasi ako nagkakautang-utang lang naman sa daming mga bayarin, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ko nga, doon sa tubigan ko sa Insonville, 24,000 monthly yan, Sister Joy. Dito po sa Northville, alam yan ni Ann, kung magkano ang binabayaran. Praise God. Every month, kuryente lang po doon, magkano ang tubig namin, umaabot ng 16K. Dito po sa church, praise God. Pero ako, hindi po ako nakakaraos. Bakit kayo nakakaraos? Kasi, sabi ng Bible, hallelujah, makakalaya din tayo. Dati-dati, ang pinangangambahan nila yung late. Hindi tayo late dito sa church, Sister Joy, no? Hallelujah, updated tayo. Sabi ko nga, pabor na lang ni Lord. Hindi ko alam kung saan galing. Basta alam ko, may Diyos na nag-provide sa lahat ng pangangailangan. Amen. Sabi mo, mairaraos mo rin yan. Praise God. Malalagpasan din natin yan. Bakit? Kasi may Diyos tayong kasama. Lalaya tayo. Amen. Papalayain tayo ng Diyos. Ang sarap ng walang utang. Ang akala ng iba, hindi sila makatulog. Akala nila nasubrahan ng kape. Ang iba naman ay hindi makatulog, akala nila may insomnia sila. Kaya pala hindi makatulog dahil marami ang mga bayarin. Praise God. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw yan. Hallelujah. Pagkatotoo tayo. Kasi minsan, ang iba, they do not know what to do. Pag dumarating ang problema, sabay-sabay ang problema, hindi natin minsan alam kung ano ang ating gagawin. Pero mga kapatid, tulad ng ginawin natin, pag sabay-sabay ang problema, learn to be still and let God do it for you. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Huwag tayong masyadong mga kapatid, mag-hysterical, huwag tayong mag-panic, praise God. If you are in God's hand, you don't have to worry. You don't have to fear of. Bakit? May Diyos tayong kasama. Sabi nga ng kanta, kasama natin ang Diyos. Dumaan man sa apoy, di ako masusunog. Dumaan man sa tubig, nabasa lang ako pero hindi ako nalunod. Amen. Palapakan natin si Jesus. Amen. Pangatlo, praise God. Tatlo lang po ito. Ito ang right time. Kanina, mga kapatid, acceptable time. Pangalawa, favorable time. Ito naman po ay right time ng pabor, ng pagtulong ng Diyos sa atin. Ito naman po ang pagtulong. Basa tayo. Sabi po ulit ng ating binabasang talata, ERV translation, God says, I heard you at the right time and gave you help on the day of salvation. I tell you that the right time is now. The day of salvation is now. Ang Diyos natin, Diyos po siya na hindi pabukas-bukas. He is the God of today. Hallelujah. Hindi siya pag humingi ka, hindi sasabi ng Lord, bukas. He is the God that was Lord. Sabi mo, right time. Right time. Mahalaga po yung right time. Marunong tayo maghintay. Marunong tayo, huwag tayo masyadong naiinip. Amen? Mahina po ang kuryente, okay lang kasi nakagana yung air condition sa likod, dito sa likod ko, air condition dito, air condition dyan. Hallelujah. Dadagdagan pa natin ng air condition yan para manigas na tayo pagka naninimbahan tayo. Dahil mainit ang panahon, praise God.
Pag mainit ang panahon, hindi tayo makapag-concentrate. Sabihin mo nga ulit sa katabi mo, right time. Right time. Malaga, marunong tayo maghintay. Kasi ang hindi pa marunong makapaghintay. Wait for the right time. Sabi ko nga sa mga kabataan dito sa church, you are too beautiful para lukuhin ka lang ng mga kalalakihan. Bakit? Kasi ang mga lalaki ngayon, sorry mga kapatid, sa ating panahon, ang banggit lang po ako, medyo babanggit lang ng konti, ang sex ay wala na pong value. Dati sa aming panahon, we can only practice sex inside marriage. Hindi po ang babae nagpapagalaw hanggat hindi sila pinakasalan ng Diyos, ng lalaki. Hello? Diyan ka ba dyan? Praise God. Yung pala baka yung mic. Kaya alam niyo po, mga kapatid, wait for the right time. Huwag kayong magmamadali. Ako, ina-admire ko yung mga anak ni Sister Joy. Napalaki talaga ang kanyang mga anak ng tama. Alam niyo po ba, si Mika, one and only boyfriend lang yan, yung boyfriend niya ngayon. Wala siyang mga naunang boyfriend. Ang iba kasi, nakailangan ng boyfriend. Magbibilang siya, pang 30 ka na. Aba, matindi. Nakadami ng boyfriend. Pag tinanong mo naman ang lalaki, nakailan ka na ng girlfriend, ay humigit kumulang, mga nasa 60. Aba, paramihan ngayon, Sister Joy. Paramihan ngayon ng pero alam niyo po, mga kapatid, alam yan ng mga nagtatrabaho. Nagpapayo ako, sabi ko, wait for the right time. Sabi ko nga kay Richard, you are too handsome para pumunta ka sa mga second hand lang na mga babae. Tama? Mga second hand. Anong ibig sabihin ng second hand? May mga nauna na. Praise God. Hallelujah. Because we are talking about the right time. Tama ba, Sister Ann? Right time. Marunong tayo maghintay. Nung ako nga nangungupahan doon sa baba, may gwapo talagang lalaki, artista. Hindi nila nakapag-artista, pero gwapo talaga. Sabi niya, Pastor, tanungin mo nga ako kung ilan na naging girlfriend ko. Sabi ko, ilan na ba naging girlfriend mo? Pastor, bawat 2 buwan, may bago akong girlfriend. Oh, talaga. Ibig sabihin sa isang taon, mayroon kang 6 na girlfriend. Eh kung ikaw ay 18 years old, nagsimula ka 12 years old, 18 years old, so mayroon kang 6 years times 6, may 36 kang girlfriend. At hindi pa, yung natapos siya, sabi niya, Pastor, wag ka, hindi ko break na hindi ko siya nakukuha. Matindi. So ibig sabihin, maraming babae na sinira ang buhay. Alam niyo po, ito lang ang aking sinabi, Sister Joy, napabala sa kanya. Huwag kang mag-alala. Darating ang panahon, magsiseryoso ka sa buhay. Magmamahal ka ng tunay. Pero what you sow is what you reap. Ang mamahalin mo ng tunay, 100 na rin ang nauna. Bakit? What you sow is what you reap. Nanunggawan mo, Karilo, yun din ang gagawin sa'yo. Wala yata akong kausap. Hindi po nagpapabiro ang tadhana. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Ang tadhana ay totoo at ang sinasabi ng Bible, what you sow is what you reap. Amen? O sabi mo sa katabi mo, take care of yourself. Mga lalaki dito, mga gwapo kayo para i-broken hearted lang kayo. Hanap kayo ng babae na magmamahal sa inyo ng tunay. Kaya di ba inuulit-ulit ko, bakit po ang kasal nakatrahe ni Buddha ng puti? Kasi ang puti, simbolo ng purity. Ngayon, kung hindi ka lang pure, wag nang trahe ni Buddha, kumot na. Kumot na ang ilagay ninyo. Kasi, praise God. Kasi, hindi na pure. Church, ang sinasabi ko lang, kung ang Diyos ay mayroong right time,
tayo din ay marunong maghintay ng right time. Right time, right place, right person. Hallelujah. Mahirap magmahal na mahal mo siya pero iba ang kanyang minamahal. Amen? Mahirap magkagusto sa hindi ka naman gusto. Totoo yun. Masarap po. Tingin kayo mga kapatid, why we are looking for love? Kasi ang tao talaga, nag-i-exist tayo to love and in return to be loved. Hanapin nyo in the right time ang taong tutumbasan ang pagmamahal mo. Hindi masama magmahal, mga kapatid, pero hanapin mo ang tao na kayang tumbasan ang pagmamahal mo na ibinibigay mo sa kanya. Amen? Ano sa kailan niya mangyayari? Praise God. Antayin mo ang tamang panahon. Kasi makikita mo yung ka-soulmate mo or ka-tipan mo dahil pagka nagpalag po ang inyong mga mata, ang bilog ay nagiging hard. Pagka mayroon kang nakatinginan na hindi pa naging hard, hindi pa siya ang right para sa'yo. Tingnan mo nga ang katabi mo kung maging hard. Siya, tingnan mo nga yung mata ni kung magiging hard. Praise God. Hallelujah. Masarap po kasi ang right time. Kasi ang right time, walang regret. Marunong tayo maghintay. Amen? Learn to wait. Marunong tayo maghintay. Pero mo, mayroong isang babae, sabi nang niya, nililigawan siya 18 years old. Sabi ng babae na yan, ay, pasensya ka na kasi gusto ng mama ko, mag-aasawa ko, 26 years old. Ano yun? Sabi ng lalaki, kahit 36, 46, 56, 66, 76, 96, I'm willing to wait. Ang ganda nun. Kaya Archie, maghintay ka ha. Praise God. Kasi alam niyo po, pag hindi ka naghintay, mapupunta ka sa maling tao. Amen! O sabi mo, right time. Agree ba kayo na may tamang panahon ng Diyos? Praise God, may tamang panahon ng Diyos na tayo ay i-elevate, pagpapalain, pauularin, paaangatin. Amen! So, praise God. Salamat sa Panginoon dahil ang Diyos ay napakabuti sa atin. Sabi ng Bible, at the right time, I gave you help on the day of salvation. Sabi niya, right time is now, and today is the day of salvation. So, salamat kay Lord dahil may tamang oras para ka tulungan. Amen? Tutulungan tayo ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Ako po ay naniniwala na pagdating ng panahon, yung mga wish natin, yung mga dreams natin, yung mga pangarap natin, ay matutupad po natin sa tulong ng Panginoon. Amen. By the help of the Lord. Ano man ang pangarap mo? Pangarap ni Bunso. Tawag ko kasi kay Jason Bunso. Ang pangarap niya motor. Magkakamotor yan. Darating ang panahon yan. Magkakamotor yan. Tama? Bakit? Kasi kapag tayo lang ay itama natin ang ating puso sa Panginoon, mga kapatid, sabi ng Bible, there's a right time that God will help us. Tutulungan tayo ng ating Panginoon. Isama rin po natin, mga kapatid, ang tatlong ating tinalakay. So, pinapaboran tayo ng Diyos, tatlong paraan ng pabor ng Diyos sa atin. Ito ang acceptable time ng pabor ng pakikinig ng Diyos sa atin. Pangalawa, ito ang favorable time ng pabor ng pagpapalaya ng Diyos sa atin. At pangatlo, ito ang right time ng pabor ng pagtulong ng Diyos sa atin. So ito ang acceptable time, favorable time, right time that God ay makikinig, ang Diyos ay magpapalaya, ang Diyos ay tutulong sa atin. Kaya mga kapatid, salamat kay Lord dahil pinaboran tayo. Amen? Salamat sa pabor ng Panginoon. Sige, palampakan natin ang Diyos. Last slide. Praise God. Sabi po ulit ng TLB translation, for God says, your cry came to me at a favorable time. Sino po ang mayroong hinihibig sa Panginoon? For God says, your cry
came to me at a favorable time when the doors of welcome were wide open. Sabi ng Bible, hinaan lang anak, hinaan lang. Your cry came to me at a favorable time when the doors, hindi po door, when the doors of welcome were wide open. Ang sinasabi ng talata, kapag tumangis ka o humibig ka sa Panginoon, sa favorable time, ang mga pintuan ay magiging bukas para sa iyo. Ibig sabihin, opportunity ay bumukas sa atin. And I help you on the day when salvation was being offered. Right now, sabi ng Diyos, God is ready to welcome you. Today, He is ready to save you. Handa ang Panginoon. Kanina, habang naglilinis ako, may pili ako Sister Chan na CD. At ang sabi doon na naririnig ko na naghihintay ang Diyos. Kahit daw tayo nagkulang, naghihintay pa rin ang Diyos ng tunay na pagbabago natin. Lagi ko nga sinasabi, miss ka ng Panginoon eh. Praise God. Namimiss tayo ng Panginoon. Gusto niya kasi yung dati nating first love kay Lord, yung parang nararamdaman natin siya, ramdam natin yung kanyang presence, ramdam natin yung kanyang love, ramdam natin yung kanyang embrace, ramdam ng lahat nararamdaman natin ang Panginoon na naroon siya. Pero don't you know that this afternoon, God is here in our front and His arms is open wide. Bukas ang bisig ng Panginoon. At sinasabi ng Lord sa atin, anak, you are so much welcome. I miss you. Ako, nag-iisa lang ako dito, pero pagka may mga pinagdadaanan ako, lagi kong sinasabi kay Lord, Lord, yakapin mo lang ako. Just embrace me, Lord, kasi pag may mga problema, usually ang mga tao, wala namang may tutulong eh. Hinaan mo lang anak, hinay na lang. Praise God. Ang tao naman, hindi naman talaga makatutulong at ang tao talaga they ought to judge you pa eh. Pero alam niyo po ba mga kapatid na ang Diyos is always available for you. Pag umiiyak tayo ng lihim, yung mga nanay, nako, we ought to pretend that we are okay, tama? Pagkausap mo si okay. Ma, kumusta ka? Okay mo, anak? Pa, kumusta ka? Okay mo, anak? Okay lang. Pero in reality, they're not. Hindi sila okay kasi meron silang pinagdadaanan. Pero again, sabi ng Bible, God is ready to welcome you. His arms is open wide. Bukas para yakapin tayo. Pagka tayo may pangangailangan, nalulungkot tayo, gagawin mo lang, Panginoon, yakapin mo ako. Kasi wala namang ibang wala naman tayong crying shoulder to cry on, ako nga, durug yung puso ko eh. Pagka nagsisweldo ako, Sister Joy, kanya-kanya silang, sabi niya, boss, sir, ito ibibigay ko kay mama, ibibigay ko kay papa, ibibigay ko kay wala nang matitira sa akin. I was touched kasi nakikita nilang needs ng family nila. Sabi ko nga, kung mayaman lang ako, pasweldohan ko sila ng tag-1,000 sa araw eh, para makatulong, Sister Joy. Hindi lang nila alam na ako po yung boss na ramdam yung pangangailangan nila. Isa lang ang nakita ko, lagi ko sinasabi, Lord, yung mga bata na ito, yakapin mo sila. Kasi usually talaga parents ang dapat mag-provide eh. Pero hindi eh. Sila yung tumutulong kasi nakita nila ang sitwasyon ng kanilang pamilya. Pero ngayon pa man,
mga kapatid, ito lang po lagi niyong tandaan. If you are alone, if you are lonely, kung umiiyak ka, isa lang ang sasabihin mo kay Lord, Lord, payakap naman. Ako nga, minsan nag-iisa ako dyan eh. Pagod. Minsan umuwi ako nung oras. Minsan yung mga bata nagre-repeat wala ako eh. Pera na nakaputan ko. Gagawin ko niyan. Higa na lang ako. Tapos, sasabihin ko lagi kay Lord, Lord, pagod na naman ako. Pwede bang yakapin mo? Himayakap sa akin pusa eh. Na-bless ako sa pusa, Sister Joy, kasi kanina, habang naglilinis ako, nandun siya. Pag umaakyat yung mga bata dito, hindi man umaakyat yan. Pero pag narinig na niya ang motor ko, sabayan na aakyat. Hindi ko alam kung may kasamang anghel yan. Hindi natin, we cannot know. Kanina naglilinis ako, na-andyan siya. Habang nagbibilang ako, nakatingin siya. Siguro inisip-isip niya, kulang na naman yan. Kulang na naman yan. Pero, again, yan ay magic word. I-try niyo po, mga kapatid, na kapag ka nag-iisa ka, marami kang iniisip. Sabi mo lang, Lord, hindi ba mo yakapin mo? Tama? Hindi ko pa naikakabit yung picture ng anak ko eh. Di ba, Sister Joy? Dati-dati yung anak ko, kasi nandun sa asawa ko, para sa kalaman ng lahat,